King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 1423. Pagpuksa sa lahat. Ang pagpatay na ginawa ni Zhao Fang ay nag-iwan sa mga tao na nanginginig sa takot at ang mga miyembro ng upper echelon ng Blazing Gold Race ay natarante sa gulat. Para sa spiritual race, ito ay kalugod-lugod. Ganito na ba kalakas si Zhao Fang? Medyo komplikado ang ekspresyon ng Third Elder, ngunit medyo masaya pa rin siya. Ang pag-atake ni Zhao Fang ay nagpapataas ng moral ng spiritual race at nagpapahina sa tapang ng Blazing Gold Race. At ang pag-atake ni Zhao Fang ay nangangahulugan din na ang spiritual race ay nakakatanggap ng mas kaunting presyon mula sa mga pag-atake ng kaaway. Napakalakas. Tuluyan niyang binaliwala ang pagkubkob ng Blazing Gold Race. Maraming miyembro ng spiritual race ang nagulat sa pagpatay na ginawa ni Zhao Fang. Kalokohan. Hindi pwedeng iwanang buhay ang batang ito. Si Elder Jin ay may napakasamang ekspresyon. Nakita niya si Zhao Fang na patuloy na lumalakas at lumalakas. Dahil sa bilis ng paglaki na ito, kahit siya ay nakaramdam ng takot. Ancient God Blood Eagle, sumama ka sa akin at patayin natin si Zhao Fang. Biglang tinawag ni Elder Jin ang isa pang kalahating hakbang na God Lord. Nangunguna pa rin ang Blazing Gold Race sa pakikipaglaban sa mga upper echelon na miyembro ng spiritual race, ngunit kung papayagan si Zhao Fang na magpatuloy, ang labanan ay maaaring makaranas ng pagbaliktad. Sige. Sagot ng isang payat na Ancient God na nababalot ng madilim na pulang dugo. Ang Ancient God Blood Eagle ay isang half-step na God Lord na kilala sa kanyang bilis sa Blazing Gold Race. Swoosh! Swoosh! Dalawang kislap ng liwanag ang bumaril kay Zhao Fang sa likuran ng larangan ng digmaan. Hindi maganda. Personal na haharapin ni Elder Jin si Zhao Fang. Ngumuso ang Third Elder. Si Elder Jin ang pinakamalakas na half-step God Lord ng Blazing Gold Race at nakakuha ng kaunting lakas ng Lo. Maaari siyang ituring na pinakamataas na dalubhasa sa larangan ng digmaang ito sa mga dalubhasa sa ilalim ng antas ng God Lord. Sa kasamaang palad, ang Third Elder ay nasugatan ng husto sa pagsabog ng Molten Gold Beast at walang magawa na pigilan siya. At hindi niya maaaring iwan ang lugar na ito ng hindi alintana. Kung hindi, ang natitirang mga miyembro ng spiritual race ay nasa malaking panganib. Zhao Fang, mag-ingat ka. Ang Ancient God Origin Jade ay sumigaw sa malayo. Sa kabilang banda, kumikinang ang mga mata ni Zhao Fang habang ibinaling niya ang kanyang tingin kay Elder Jin at Ancient God Blood Eagle. Wala ka ring magagawa sa akin. Humalaklak si Zhao Fang habang iniwagayway muli ang kanyang Chaos Origin Divine Sword. Swoosh! Ang isang malapit na rank 9 Ancient God ng Blazing Gold Race na sinusubukang tumakas ay nalipol ang kanyang kaluluwa. Masungit. Ignorante si Junior. Nagmura si Elder Jin, ang kanyang katawan ay namumula sa galit. Sinabi ni Zhao Fang ang mga salitang iyon bago pa man umatake si Elder Jin. Ito ay walang iba kundi isang direktang hamon at kahihiyan kay Elder Jin. Sa itaas sa langit, sa larangan ng digmaan ng God Lord. Mahusay na bata. Nakarelax ang noo ng spiritual race patriarch habang siya ay mahinang ngumiti. Bagamat ang pagpapasabog ng Molten Gold Beast ay nagdulot ng matinding dagok sa spiritual race at napunta ito sa isang hindi pa naganap na krisis, ang pagpatay na ginawa ni Zhao Fang ay medyo nakaligtas sa sitwasyon. May pagkakataon pa ang spiritual race. Hindi pa rin ito natalo. Mga walang kwentang bagay. Ungol ng Blazing Gold Race Patriarch. Paksain si Zhao Fang. Malakas na tawag ni Elder Jin. Ang ilang mga eksperto sa rank 9 Ancient God ay nagsimulang magtipon sa paligid. Ang pagpaslang ni Zhao Fang ay naging dahilan upang sila ay matakot at mahiyain, ngunit ngayon na si Elder Jin ay personal na kumikilos at nakapag-utos na, hindi sila nang ahas na sumuway. Bukod pa rito, si Elder Jin ay isang peak half-step God Lord habang ang Ancient God Blood Eagle ay kilala sa Blazing Gold Race para sa kanyang bilis. Hindi mapapatuloy ni Zhao Fang ang pagiging walang pigil. Isang magandang galaw. Sa ganitong sitwasyon, tumawa si Zhao Fang at agad na umabant. Ang daming dumating, mas papatayin niya. Patayin. Si Zhao Fang ay may Chaos Origin Divine Sword sa kanyang kanang kamay at ang 9 Lightning Soul Refining Mirror sa kanyang kaliwang kamay. Ang mga bolts ng espada at kidlat ay tumatawid sa larangan ng digmaan.
Swish. Boom. Hiss. Tumawid si Zhao Feng sa larangan ng digmaan, nag-iwan ng kaguluhan at kamatayan sa kanyang kalagayan. Isang rank 9 Ancient God ang nalipol sa isang solong slash. Ang peak rank 9 Ancient Gods ay mabilis ding hinarap. Sila ay pinatay sa pamamagitan ng espada o ang kanilang mga kaluluwa ay hinihigop sa siyam na Lightning Soul Refining Mirror. Junior, kung mayroon kang kakayahan, halika at atakihin ako. Ang mga mata ni Elder Jin ay nagliliyab sa gintong apoy habang siya ay umuungal. Sa mga tuntunin ng bilis, kahit si Elder Jin at Ancient God Blood Eagle ay medyo kulang pa rin kumpara kay Zhao Feng. Sa sandaling ito, habang pumapatay si Zhao Feng sa larangan ng digmaan, silang dalawa ay hindi makahabol. Whoosh! Whoosh! Pinangunahan ni na Elder Jin at Ancient God Blood Eagle ang dalawang koponan na binubuo ng maraming eksperto sa rank 9 para harangin si Zhao Feng. Ang nag-iisang rank 9 o peak rank 9 Ancient God ay hindi man lang makakatagal ng ilang segundo laban kay Zhao Feng. Para sa kadahilanang ito, lahat sila ay sumunod sa kalahating hakbang na God Lord, tiyak na hindi sila magkakahiwalay. Swish! Si Zhao Feng, kasama ang kanyang Chaos Origin Divine Sword at 9 Lightning Soul Refining Mirror, ay bumaba sa isang rank 9 at rank 8. Hindi. Sinunog nilang dalawa ang kanilang divine power para desperadong makatakas. Huwag mo nang isipin iyon. Isang napakalaking bolt ng madugong enerhiya ang bumaril mula sa malayo, na nagdulot ng mapang api at madugong amoy na bumalot kay Zhao Feng. Swish! Ang Ancient God Blood Eagle ay bumaril pasulong sa isang bolt ng dark red energy. Habang lumilipad siya pasulong, sumisipsip siya ng napakaraming dugo, na lalong nagpapataas ng kanyang bilis. Sa isang iglap, lumapit kay Zhao Feng ang Ancient God Blood Eagle. Blood Fiend Bind. Ang Ancient God Blood Eagle ay nagunat ng dalawang kuko, at pagkatapos ay isang napakalaking stream ng Divine Power of the Blood daw ang lumitaw sa paligid ni Zhao Feng. Gurgle. Isang demonyong pool ng madilim na pulang dugo ang lumitaw sa paligid ni Zhao Feng, at hindi mabilang na mabangis na mga kamay at kuko ang umaabot sa pool na ito upang agawin si Zhao Feng. Mahusay. Marami sa mga miyembro ng Blazing Gold Race ang natuwa sa tanawing ito. Ang pagpatay kay Zhao Feng ay nagdulot ng takot sa puso ng lahat, at ang lahat ng miyembro ng Blazing Gold Race ay masigasig na umaasa na siya ay papatayin. Dahil ipinadala mo ang iyong sarili sa kamatayan, tutuparin ko ang iyong hiling. Nanlamig ang tingin ni Zhao Feng habang nakatitig sa Ancient God Blood Eagle. Swish! Ang Chaos Origin Divine Power ay umusbong sa kanyang katawan, na agad na lumikha ng Dark Silver Barrier. Sa sandaling hinawakan ng mga dagwang kamay at kuko na ito ang Chaos Heaven Void Ring, nahati ang kanilang lakas. Kasabay nito, ang Chaos Heaven Void Ring ni Zhao Feng ay nagsimula ring sumipsap ng enerhiya ng pool ng dugo. Chaos Origin Conversion. Ang Chaos Heaven Void Ring ay biglang nag-transform sa hindi mabilang na pilak na daloy ng enerhiya na dumaloy sa Chaos Origin Divine Sword. Buzz. Ang Chaos Origin Divine Sword ay agad na lumawak upang maging ilang libong talampakan ang haba, na pumipintig ng enerhiyang nanginginig sa langit. Ang Ancient God Blood Eagle at ang iba pang kalapit na rank 9 Ancient Gods ay nanginginig sa takot at pagkabigla. O hindi. Namutla ang Ancient God Blood Eagle. Nang maramdaman niya ang panganib, agad siyang tumalikod at tumakbo. Nagawa na niyang maantala si Zhao Feng ng ilang sandali. Si Elder Jin ay tumatakbo na, at kapag sila ay nagsanib puwersa, si Zhao Feng ay matatapos na. Kaya, hindi na niya kailangang ipagpatuloy ang pakikipaglaban kay Zhao Feng. Mamatay. Hinawakan ni Zhao Feng ang espada gamit ang dalawang kamay at nilaslas. Ang napakalaking Chaos Origin Divine Sword ay nagpatuloy sa hindi mapigil ang momentum, na agad na sinira ang ilang kalapit na Ancient Gods. Para naman sa Ancient God Blood Eagle, naapektuhan siya ng time intent, na pumipigil sa kanya na agad na makatakas sa saklaw ng pag-atake ni Zhao Feng, na naging dahilan upang matamaan siya ng mga ripples ng enerhiya na inilabas ng napakalaking espada na ito. Paano siya naging ganito kalakas? Ang Ancient God Blood Eagle ay malagim na mapatla. Ang kalahati ng kanyang katawan ay agad na nawasak, umagos ang dugo mula rito. Chaos Origin Divine Sword.
Itinuon ni Zhao Fang ang kanyang kaliwang mata sa Ancient God Blood Eagle, isang maliit na Chaos Origin Divine Sword na bumaril mula rito. Arg! Sa isang sigaw, ang kaluluwa ng Ancient God Blood Eagle ay nawala. Ang buong larangan ng digmaan ay naiwang nakatulala. Ang pangkat na pinamumunuan ng Ancient God Blood Eagle ay halos nabura na ni Zhao Fang. Hindi. Zhao Fang, pahihirapan ka ng matandang ito hanggang mamatay. Isang galit na galit ang umalangaw-ngaw sa hangin. Dumating na si Elder Jin, namumula ang kanyang mga mata. Kung gayon, tingnan natin kung mayroon kang kakayahan. Matapos patayin ang Ancient God Blood Eagle, hindi ipinagpatuloy ni Zhao Fang ang pagpatay sa iba, sa halip ay piniling direktang harapin si Elder Jin. Mabuti. Tumigil ka na sa pagtakbo. Hayaan mong wakasan ka ng matandang ito. Si Elder Jin ay may mabangis na ekspresyon na namumula sa layuning pumatay. Boom! Ang katawan ni Elder Jin ay sumabog na may nakakatakot na apoy, at siya ay bumaril pasulong na parang isang nakakapasong bulalakaw. Sa sandaling ito, ang lugar para sa 10,000 li sa paligid ng Zhao Fang ay naapektuhan ng napakalaking searing pressure. Ang average na rank 9 Ancient God ay magiging hindi gumagalaw sa pamamagitan ng pressure na ito. Swish! Nagmamadaling sumulong si Zhao Fang. Ang kanyang Chaos Origin Divine Sword ay lumaki muli habang hinahampas niya si Elder Jin. Boom! Bang! Iniwas ni Elder Jin ang isang bakal na kamao, na hamarang sa pag-atake ni Zhao Fang. Junior, ang antas ng pag-atake na ito ay walang epekto sa akin. Sumisigaw si Elder Jin habang hawak niya ang Chaos Origin Divine Sword. Pinadalhan ito ng galit na mga pagdagsa ng divine power para mapulbos ang espada. Ganoon ba? Tumawa si Zhao Fang. Swish! Ang kanyang lightning soul body ay sumabog sa kidlat. Pagkaraan ng ilang sandali, hindi mabilang na mga bolts ng Tribulation Lightning ang naglakbay mula sa isang dulo ng espada patungo sa isa pa, na lumikha ng Chaos Origin Tribulation Lightning Sword. Boom! Bang! Ang napakalaking mapanirang kapangyarihan ng Chaos Origin Tribulation Lightning Sword ay naglakbay sa palad ni Elder Jin. Kasabay nito, tumanggap din ng malaking tulong ang kakayahan ng Chaos Origin Divine Sword sa paglamon. Mamatay. Masiglang umindayog si Zhao Fang. Swish! Plush! Pinutol ng Chaos Origin Tribulation Lightning Sword ang kanang kamay ni Elder Jin. Tribulation Lightning Power. Nagdilim ang ekspresyon ni Elder Jin. Ang napakalakas na Chaos Origin Divine Power ay mas nakakapinsala ngayon na ito ay pinagsama sa Tribulation Lightning Power. Maging ang mga depensa ng kanyang pisikal na katawan ay nahirapang labanan. Ang sinuman sa ilalim ng isang Godlord ay lilipulin ko. Malamig na tinitigan ni Zhao Fang si Elder Jin. Ang mga salitang ito ay nagpatigil sa lahat at naging sanhi ng isang hindi madaling unawain na pakiramdam ng panganib na bumabalot sa kanilang mga puso. Maging ang kamay ni Elder Jin ay pinutol ni Zhao Fang. Mabuti. Ang matandang ito ay hahayaan kang maranasan ang kapangyarihan ng isang batas. Galit na ngumiti si Elder Jin. Sa sandaling ito, nagkaroon si Zhao Fang ng kalamangan sa bilis at kapangyarihan ng Chaos Origin Divine Power at Tribulation Lightning. Maging si Elder Jin ay medyo nahirapang makayanan ang lahat ng ito. Kung gusto niyang patayin si Zhao Fang, kailangan niyang gamitin ang kapangyarihan ng isang batas. Boom! Ang katawan ni Elder Jin ay biglang nagsimulang maglabas ng kakaiba at hindi maarok na kapangyarihan. Ang gininto ang apoy sa kanyang divine body ay lumaki sa 4 na beses ng kanilang orihinal na laki. Ang buong mundo ay napuno ng gintong apoy, lahat ng iba pang mga enerhiya ay pinigilan. Maging ang Chaos Origin Divine Sword ni Zhao Fang ay lubhang hamina. Nagyayabang na brat, mamatay ka. Ang mga mata ni Elder Jin ay kumikinang sa paghamak. Swish! Isang napakalaking gininto ang saber ang lumitaw sa kanyang kamay at agad na nagsimulang mag-alab na may nakasisilaw na gintong apoy. Burn to nothing amid endless flame. Sumigaw si Elder Jin, umaarangkada habang inihahampas niya ang nagliliyab na saber kay Zhao Fang. Dahil sa nakakatakot na kapangyarihang ito, nanginginig sa takot ang lahat ng Ancient God at kalahating hakbang na Godlord. Maging ang Third Elder ng spiritual race ay tila walang magawa. Kaboom! Ang walang katapusang apoy ay tila lalamunan si Zhao Fang, ngunit biglang,
Isang malalim at mahiwagang liwanag ang nagsimulang lumabas mula sa katawan ni Zhao Fang. Hindi lang ikaw ang may batas. Tumahol si Zhao Fang. Paano? Kaya ito. Namutla si Elder Jin. Sa sandaling ito, ang mundo sa paligid niya ay tumigil. Kahit na ang kanyang flame law ay napigilan, ang kanyang pag-atake ay agad na bumaba ng isang antas. Buzz. Biz. Sa sandaling ito, ang Chaos Origin Tribulation Lightning Sword sa kamay ni Zhao Fang ay nagsimulang lumiwanag ng puting liwanag. Mamatay. Ang Chaos Origin Tribulation Lightning Sword na puno ng Time Law ay nalaslas. Lahat ng bagay sa mundo ay tumigil, ang espada ang tanging gumagalaw na bagay. Nakatingin lang si Elder Jin, hindi nakaiwas habang bumababa ang espada. Ding. Plush. Ang Chaos Origin Tribulation Lightning Sword ay tumama sa dibdib ni Elder Jin, na naputol ang isang napakalaking sugat. Umakyat ang dugo, na agad na hinigop ng Chaos Origin Tribulation Lightning Sword upang palakasin ang kapangyarihan nito. Lalong lumakas ang kapangyarihan nito. Isa pang slash. Hinawakan ni Zhao Fang ang espada gamit ang dalawang kamay, ipinadala ang lahat ng kanyang Chaos Origin Divine Power, at pagkatapos ay nagpatuloy ang sword sa paglalaslas pababa. Swish. Plush. Ang apoy ay kumalat, at ang katawan ni Elder Jin ay nahati sa dalawa. King of Gods, Kabanata 1424. Ang muling pagpapakita ng Words of Death. Hindi makalaban, naputol sa dalawa ng espada ni Zhao Fang si Elder Jin. Arg. Umalangaw sa buong larangan ng digmaan ang pag-ungol ng sakit ni Elder Jin, na naging dahilan upang tumigil sa pagkabigla ang lahat ng miyembro ng Blazing Gold Race, at ang kanilang dugo ay nagyayelo. Sa larangang ng digmaan ng Half-Step God Lord, si Elder Jin ang kanilang pinakamataas na commander at ang kanilang pinakamalakas na eksperto, ngunit kahit na siya ay naputol sa dalawa ni Zhao Fang. Siyempre, bukod kay Elder Jin, si Zhao Fang ay nakapatay din dati ng ilang Half-Step God Lords at hindi mabilang na Rank 9 at pinakamataas na Rank 9 expert. Ang mga eksena mula ngayon ay tiyak na hindi maalis-alis sa kanilang isipan. Gago. Zhao Fang, dudurugin ka ng matandang ito. Sabi ni Elder Jin sa masakit at hinanakit na boses. Hindi rin niya inaasahan na matatalo siya sa isang junior. Siya ay isang makapangyarihang half-step na God Lord na kahit isang piraso ng batas ay naintindihan niya, ngunit nawalan siya ng pinakamataas na rank 9 Ancient God. Buzz. Whoosh. Sumibol ang gintong apoy mula sa magkabilang bahagi ng katawan ni Elder Jin, at nagsimula silang magkadugtong habang sinusubukan nitong gamutin ang kanyang mga sugat. Gayunpaman, mayroong isang stream ng hindi maaalis na enerhiya ng Tribulation Lightning na pumihil sa sugat na gumaling. Kahit na si Elder Jin ay hindi makarecover mula sa sugat na dulot ng Chaos Origin Tribulation Lightning Sword ni Zhao Fang sa ganoong kaikling panahon. Hindi na kailangang magpagaling. Sigurado ang iyong kamatayan. Sabi ni Zhao Fang sa malamig na boses. Swish. Ang Chaos Origin Divine Sword ni Zhao Fang ay tumunog ng nakakatakot na mga pulso ng enerhiya. Habang nilalala si Elder Jin, ang Chaos Origin Tribulation Lightning Sword ay sumipsip ng isang bahagi ng enerhiya ni Elder Jin, na lalong nagpalakas nito. Paano naging ganito? Namutla si Elder Jin nang maramdaman niya ang papalapit na kamatayan. Whoosh! Ang kanyang kaluluwa ay nagmamadaling lumabas at nagsimulang tumakas sa malayo. Mamatay. Nakatuon si Zhao Fang, ang kanyang kaliwang mata ay lumilikha ng isang panaginip na kailaliman. Hindi nakalayo si Elder Jin bago niya naramdaman na hinihigop ang kanyang kaluluwa. Sa sandaling ito, naglaslo si Zhao Fang gamit ang kanyang Chaos Origin Tribulation Lightning Sword. Swoosh! Nanlamig sa gaze of the God Eye, ang kaluluwa ni Elder Jin ay tinusok ng Chaos Origin Tribulation Lightning Sword. Ang mga pag-atake ng espadang ito ay nasira ang katawan at kaluluwa, at ang kapangyarihan ng Chaos Origin at Tribulation Lightning ay sumabog sa kaluluwa ni Elder Jin. Boom! Bang! Wala pang isang segundo, ang kaluluwa ni Elder Jin ay ganap na nawala. Hindi. Patay na si Elder Jin. Hindi ito maaaring totoo. Ang lahat ng miyembro ng Blazing Gold Race ay nanginag, ang kanilang mga puso ay nanlalamig at ang kanilang mga mukha ay hindi makapaniwala. Sa kaibahan, ang spiritual race ay pinasigla, ang mga miyembro nito ay sumusulong.
Patayin. Patayin ang lahat ng miyembro ng Blazing Gold Race. Kahit ang Elder Jin ng Blazing Gold Race ay patay na habang mayroon pa tayong Zhao Fang. Tiyak na ang tagumpay ng Spiritual Race. Nagrally ang Spiritual Race at naglunsad ng counterattack. Sa oras na ito, si Zhao Fang ay naging backbone ng Spiritual Race para sa marami sa mga miyembro nito. Swish. Matapos patayin si Elder Jin, binaril ni Zhao Fang ang iba pang hukbo ng Blazing Gold Race. Bagamat patay na si Elder Jin, ang Spiritual Race ay hindi nakakuha ng kompletong tagumpay at ang labanan ay hindi pa ganap na natapos. Kaya, kailangang magpatuloy ang pagpatay. Kapag napatay ko na ang lahat ng half-step na God Lords of the Blazing Gold Race, matatapos na ang lahat. Ungol ni Zhao Fang. Swish. Nag-iwan siya ng madugong landas sa kanyang kinatatayuan habang walang tigil siyang sumulong. Hindi, tumakbo ka. Masyadong makapangyarihan ang taong ito. Kahit si Elder Jin ay pinatay. Lahat ng miyembro ng Blazing Gold Race ay tumitig kay Zhao Fang na para bang siya ay isang bawal na pag-iral na kailangan nilang lumayo sa lalong madaling panahon. Swish. Ang figure ni Zhao Fang ay lumipad sa larangan ng digmaan. Mamatay. Agad niyang itinoon ang kanyang mga mata sa isang kalahating hakbang na Godlord at sumugod. Upang mabago ang mga alon ng labanang ito, ang tanging magagawa niya ay patayin ang lahat ng kalahating hakbang na mga Godlord sa kabilang panig. Hindi. Nabaluktot sa takot ang mukha ng matanda na nakasuot ng gininto ang damit. Naglagay siya ng isang desperadong pakikibaka, ngunit ito ay walang kabuluhan. Sa larangang ito ng digmaan, si Zhao Fang ay hari, at walang makakapigil sa kanya. Naramdaman ng lahat ng Blazing Gold Race na nanlambot ang kanilang mga binti, at nagsimula silang tumakas. Boom! Bang! Madaling napatay ni Zhao Fang ang isang kalahating hakbang na Godlord. Hindi nagtagal, pinatay niya ang isa pa. Nakatuon lang siya sa pagpatay sa mga half-step na Godlords. Ang paghahayag na ito ay naging sanhi ng kawalan ng pag-asa sa ilang natitirang kalahating hakbang na Godlords sa larangan ng digmaan, ang kanilang mga katawan ay nanginginig sa takot. Ang walang tigil na pagpatay na ito ay naging sanhi ng takot ng Blazing Gold Race kay Zhao Fang na tumaas sa isang bagong antas. Habang nagpapatuloy ang pagpatay, ang buong Blazing Gold Race ay nasa bingit ng pagguho dahil sa kawalan ng pag-asa. Ang larangan ng digmaan ay napuno ng paningin ng mga miyembro ng Blazing Gold Race na tumatakas sa takot. Bumalik sa Godlord Battlefield, nagulat ang Blazing Gold Race Godlords. Talagang pinatay ng junior na iyon si Elder Jin. Kalahating bahagi ng upper echelon na miyembro ng Blazing Gold Race ko ang napatay ng brat na iyon. Dalawa sa Blazing Gold Race Godlords ang nagngangalit sa galit. Yung batang yon. Hihiwin ko siya ng maliliit. Ang Blazing Gold Race Patriarch ang pinakagalit na galit sa lahat. Handa siyang sumugod sa larangan ng digmaan para personal na patayin si Zhao Fang. Masasabi ng isang tao na si Zhao Fang lamang ang sumire sa kanilang mahusay na sitwasyon. Hihihi, isang makapangyarihang Second Heaven Godlord ang talagang aatake sa isang peak rank 9 junior. Ang Spiritual Race Patriarch ay nanunuya. Sa pamamagitan ng pagwagayway ng kanyang kamay, nagpakawala siya ng pag-alon ng malakristal na tubig na tumakip sa kalangitan habang ito ay tumatawid patungo sa naglalagablab na Gold Race Patriarch. Hindi ko akalain na si Zhao Fang ang makakaiwas sa krisis sa digmaang ito. Emosyonal na bumantong hininga ang second elder ng Spiritual Race. Bagamat nahulaan niya na si Zhao Fang ay nagtataglay ng abnormal na lakas, hindi niya inaasahan na hindi siya mapipigilan laban sa sinumang mas mababa sa antas ng Godlord. Whoosh! Sa isang mabangis na pagwawalis ng kanyang kamay, nagpakawala siya ng isang puting malakristal na ipoy-po na ikinalat ang lahat ng naglalagablab na apoy sa landas nito. Bumantong hininga ang nakakuba na matanda at pinaghiwalay ang kanyang mga braso, nagpakawala ng walang katapusang gininto ang apoy. Ang mga apoy na ito ay nabuo sa isang walang katapusang umiikot na singsing ng apoy na hamarang sa pag-atake ng Second Elder. Whoosh! Muling sumalakay ang Second Elder, isang ipoy-po ng puting kristal na sunod-sunod na umaalulong pasulong, na puno ng enerhiya ng mundo. Samantala, ang kubo na matanda ay gumamit ng mga kasanayan sa pagtatanggol at gininto ang apoy upang harangan ang bawat isa sa mga pag-atake ng Second Elder. Nagtanggol lang.
Napansin ng Second Elder ang kakaibang ito tungkol sa kubo na Elder, ang God Lord Fire Cloud. Sa mga tuntunin ng lakas ng pakikipaglaban, ang God Lord Fire Cloud ay mas mahusay kaysa sa kanya, ngunit sa oras na ito, ang God Lord Fire Cloud ay gumagamit lamang ng mga diskarte sa pagtatanggol. Sumuko na ba ang Blazing Gold Race God Lord sa pakikipaglaban sa isang mapagpasyang labanan ngayong naayos na ang labanan sa ibaba? Ngunit sa sandaling ito, lumitaw ang isang matanda sa malayo, ang kanyang mukha ay masungit at pangit, ang kanyang aura ay masama. Ang kanyang cultivation ay ang pinakamataas na rank 9. Ang mas nakapagtataka ay ang pangit na elder na ito ay pumasok sa larangan ng digmaan ng God Lords. Ang tatlong spiritual race God Lords ay lumitaw na nalilito sa tanawing ito. Bilang mga God Lords, sila ay lubhang nakaranas at maunawain. Ang pinakamataas na rank 9 na sumusugod sa God Lord Battlefield ay lubos na nagpapakamatay, ngunit iyon ang dahilan kung bakit kakaiba at kahina-hinala ang pagkilos na ito. Ang kinalabasan ay hindi pa napagpasyahan. Ang God Lord Fire Cloud ay malupit na tumawa, ang kanyang katawan ay sumasabog sa enerhiya ng flame. Boom! Bang! Ang enerhiya ng dalawang God Lord ay nagsagupaan at nag-neutralize sa isa't isa sa hangin. Sa sandaling ito, hihihi. Ang nakakadiri na elder ay tila hindi natatakot sa kamatayan, na naniningil sa second elder ng spiritual race na parang isang gamo-gamo sa apoy. Isang pinakamataas na rank 9 na sumusugod sa isang God Lord. Paanong hindi ito naghahanap ng kamatayan? Nakita ng maraming tao na kakaiba ang pagkilos na ito. Mawala. Nakita ng second elder kung gaano kakaiba ang taong ito at hindi siya nang ahas na lumapit sa kanya. Halos hindi niya namamalayan ang isang ipo-ipo ng puting kristal na ipinadala niya sa pagwawalis sa pangit na matandang ito. Arg! Nataman ng pag-atake ng second elder, ang nakasusuklam na matanda ay napawi. Pagpapakamatay. Ang second elder ay natigilan, ngunit pagkatapos ay nakaramdam siya ng lamig at agad na naabot ang kanyang kaluluwa. Para sa ilang kadahilanan, nagkaroon siya ng labis na masamang pag-iisip. Kasabay nito, isang sinaunang tinig ang tila tumagos sa buong mundo. Sa aking kamatayan bilang ang kabayaran, patayin ang taong ito, ihulog siya sa isang nakamamatay na bangungot ng walang katapusang pagkalanta, walang katapusang pagbaba. Ito ay hindi maganda. Ang dalawa pang God Lords ng spiritual race ay namutla. Sa sandaling namatay ang pangit na elder na iyon, naramdaman nila ang isang misteryoso at sinaunang kapangyarihan. Ang Cursed Words of Death. Ang ipinagbabawal na sining ng ancient shaman race. Ang spiritual race patriarch ay huminga ng malalim. Kailangang mapagtanto ng isa na ang ancient shaman race ay niranggo sa ikadalawa sa 10,000 ancient races. Ang kanilang iba't ibang kakaiba at mahiwagang lihim na sining ay naging dahilan upang maging ang ancient race ay nakaramdam ng pangamba. Makalipas ang ilang sandali, napaungol ang second elder nang maramdaman niya ang isang hindi maarak at masamang enerhiya na bumabalot sa kanyang katawan at tumagos sa kanyang kaluluwa. Agad niyang naramdaman na ang kanyang katawan ay namamanhid, at pagkatapos ay sumasakit, at pagkatapos ay nasunog. Ang mga cursed words of death na itinakda ng pangit na elder ay inilagay sa taong pumatay sa kanya, at ang pangit na matanda ay naghatid ng kanyang sarili upang patayin ng second elder. Kaya, ang second elder ay naging target ng mga cursed words of death. Paano ito? Ang dalawa pang spiritual race God Lords ay sabik na nagtanong. Ang cursed words of death ay may lubhang mahigpit na mga kinakailangan. Una, ang gumagamit ay kailangang maging napakahusay sa soul daw at kailangang magsaliksik ng mga lihim na sining ng ancient shaman race. Pangalawa, ang kamatayan ay ang presyong kailangan para ma-activate ang cursed words of death. Sa wakas, kung ang taong namatay ay masyadong mahina, ang cursed words of death ay magkakaroon ng katamtamang lakas. Ang nakakadiri na elder ay hindi kabilang sa Blazing Gold Race at ang kanyang bloodline ay hindi masyadong mataas. Sa lohikal na pagsasalita, hindi dapat ganoon kalakas ang cursed words of death. Ngunit magsasagawa ba ang Blazing Gold Race ng isang plano na hindi nila sigurado? Natahimik ang second elder. Sa sandaling ito, naramdaman niya ang kanyang kaluluwa, divine power, at paglilinang na mabilis na nalalanta.
Ang cursed words of death na itinakda ng nakakasuklam na matanda ay tila mas malakas kaysa sa inaakala. Hahaha. Ang cursed words of death ang huling hakbang natin. Kapag ginamit na nila, maaalis na nila ang kapangyarihang panlaban ng isang Godlord sa loob ng maikling panahon. Malakas na tumawa ang Blazing Gold Race Patriarch. Hindi nila inasahan na ang cursed words of death ng pangit na elder na iyon ay pumatay sa isang Godlord, pansamantala lamang na ginagawang walang kakayahan ang isang tao na lumaban. Ang cursed words of death na ginamit ng suicide soldier na iyon ay pinalakas ng isang sirang shaman artifact ng ancient shaman race. Ang matandang babae ay tila naniniwala na ang tagumpay ay nasa kanilang mga kamay. Ang spiritual race patriarch ay may napakasamang ekspresyon. Napakalakas ng cursed words of death dahil ang Blazing Gold Race ay gumamit ng nasirang shaman artifact ng ancient shaman race. Hindi ba ikaw pa rin ang kalaban ko? Ang Godlord Firecloud ay tumawa ng masama. Ang tatlong Godlords ng spiritual race ay agad na naging malungkot. Kahit na ang second elder ay hindi pinatay ng cursed words of deaths, ang kanyang lakas at cultivation ay mabilis na bumagsak. Sa ngayon, magagamit lamang ng second elder ang 70 hanggang 80% ng kanyang buong lakas, at ang kanyang lakas ay patuloy na bumababa. Ang mga labanan ng Godlords ay lubhang mabangis. Kung ang second elder ay patuloy na lumaban sa Godlord Firecloud, ang kanyang pagkatalo ay tiyak, at ang Blazing Gold Race ay kailangan lamang magkaroon ng isang dagdag na Godlord para mapagpasyahan ang resulta ng digmaang ito. Sa larangan ng digmaan sa ibaba, hindi pa rin alam ng magkabilang panig kung ano ang nangyari sa mga Godlord. Tuwang-tuwa ang mga miyembro ng spiritual race para makipaglaban sa mga miyembro ng Blazing Gold Race. Ngayon lang ang enerhiyang na iyon. Ibinaling ni Zhao Feng ang kanyang tingin sa Godlord battlefield. Ngayon lang, naramdaman niya ang isang misteryosong enerhiya na parehong pamilyar at nakakadiri. Sa kanyang kakayahang makita, nakita ni Zhao Feng ang lahat ng nangyayari sa 6 na Godlord. Ano ang nangyari sa Second Elder? Napansin ni Zhao Feng na kakaiba ang kinikilos ng Second Elder. Sa pagtutok ng kanyang mga mata, unti-unti niyang nakikita ang isang bahagi ng divine body ng Second Elder. Agad siyang namutla. Ang Cursed Words of Death. King of Gods, Kabanata 1425. Pakikipaglaban sa isang Godlord. Patayin siya. Naging malupit ang mga mata ng Blazing Gold Race Patriarch. Ngayong humihina na ang lakas ng Second Elder, ito na ang perpektong pagkakataon para maalis siya. Hanggat naalis nila ang isang Godlord, ang kahihinatnan ng digmaan ay magpapas siya. Hindi maganda. Ang tatlong spiritual race Godlords ay naging malungkot habang sinusubukan nilang mag-isip ng mga hakbang. Ngunit hindi sila binigyan ng Blazing Gold Race ng oras. Boom! Sa isang iglap, ang walang katapusang dagat ng gininto ang apoy ay lumundag patungo sa tatlong spiritual race Godlords. Boom! Bang! Nagtulungan ang tatlong spiritual race Godlords para ipagtanggol, ngunit napaatras pa rin sila ng Blazing Gold Race. Ang Second Elder ay malinaw na may pinakamasamang pagniwi. Natuklasan niya na sa tuwing gagamit siya ng enerhiya, ang bilis ng pagbaba ng kanyang lakas ay bibilis. Ang napakalaking pagbabago sa larangan ng digmaan ng Godlord ay natural na nakakuha ng pansin mula sa ibaba ngayon. Ang Blazing Gold Race Godlords ay nagtulak pabalik sa Spiritual Race Godlords. Ang Second Elder ng Spiritual Race ay tila napakahina. Ang mga miyembro ng Blazing Gold Race na nasa bingit ng kawalan ng pag-asa ay biglang nakakita ng sinag ng pag-asa. Sa kaibahan, ang mga miyembro ng Spiritual Race ay na-freeze sa pagkabigla. Paano ito nangyari? Nagulat ang Ancient God Origin Jade. Nang maniwala ang spiritual race na ang tagumpay ay sa kanila, ang Blazing Gold Race Godlords ay gumamit ng hindi kilalang paraan para itulak pabalik ang spiritual race Godlords. Sa hitsura nito, ang Second Elder ay nagkaroon ng matinding sugat at tila hindi nakatugma sa Blazing Gold Race Godlords. Tara at tulungan natin ang Second Elder. Mariing sabi ng Third Elder. Ang kinalabasan ng labanan ng Godlord ay masyadong mahalaga sa labanang ito. Kapag natalo ang Second Elder, matatapos na ang lahat. Ang desisyon ng Third Elder ay tumanggap ng pag-aproba ng iba pang miyembro ng spiritual race. Ang pagkatalo ay hindi maaaring pahintulutan sa larangan ng digmaan ng Godlords. Higit pa rito,
Ngayong napagdesisyonan na ang labanan ng mga miyembro ng upper echelon, walang problema na ilipat ang isang bahagi ng kanilang mga puwersa sa larangan ng digmaan ng Godlord. Sa partikular, ang isang eksperto tulad ni Zhao Feng ay natural na maaaring magpahiram ng tulong laban sa isang Godlord. Isang grupo ng mga langgam ang nagpapadala sa kanilang sarili sa kanilang kamatayan. Ang Godlord Firecloud ay hindi maiwasang mapangiti. Second Elder, naparito kami para tulungan ka. Pinangunahan ng Third Elder ang 10 ilang mga tao sa panig ng Second Elder. Bukod sa Third Elder, may isa pang half-step na Godlord, at pareho silang namumukod tanging half-step Godlords ng spiritual race. Ang natitirang bahagi ng koponan ay binubuo ng pinakamataas na rank 9s. Sige. Ang Second Elder ay may mapait na ekspresyon. Firecloud, patayin mo yang brat na iyon. Nag-message ang Blazing Gold Race Patriarch. Ang pagpatay na ginawa ni Zhao Feng sa ibaba ay nakaalarma maging ang mga Godlord. Gusto pa nga ng Blazing Gold Race Patriarch na personal na patayin si Zhao Feng. Ngayong si Zhao Feng ay nakikilahok sa Godlord battle sa kanyang sariling kalooban, ito na ang perpektong pagkakataon para patayin siya. Alam ko, kahit hindi mo sabihin sa akin. Ang Godlord Firecloud ay tumawa ng masama. Boom! Sa isang iglap, ang katawan ni Godlord Firecloud ay nagsimulang magliyab sa liwanag, at siya ay lumitaw na parang gininto ang araw, na naglalabas ng walang katapusang mga alon ng init. Ang mga gintong apoy na ito ay mabilis na napalitan ng mga higanteng kamay na sumugod pasulong. Ang pagdurog bundok na pressure na ipinalabas nila ay nagparamdam sa tuktok na rank 9s na parang nahihirapang huminga, na malapit nang matuno ang kanilang mga katawan. Ang Second Elder at Second Elder ay humakbang pasulong, naglabas ng mahinang lakas ng batas upang bawasan ang panggigipit ng Godlord. Celestial Spirit Crystal Sword. Sa Third Elder bilang sentro, ang iba pang miyembro ng spiritual race ay nag-activate ng kanilang mga bloodline. Ang malakristal na dugo ng iba't ibang kulay ay nagsama-sama sa hangin, na bumubuo ng isang maraming kulay na tibak na kristal. Swish! Ang kristal na espada ay sumugod sa ilalim ng kontrol ng Third Elder. Ito ay isa pang lihim na bloodline na sining ng spiritual race. Sa pamamagitan ng pagkristal sa hangin gamit ang kanilang bloodline, hindi lamang magagamit ng spiritual race ang mga diskarte sa pagtatanggol tulad ng Celestial Spirit Crystal Fortress, kundi pati na rin ang mga nakakasakit na diskarte tulad ng Celestial Spirit Crystal Sword. Boom! Whoosh! Ang multicolored crystal sword, na puno ng hindi kapani-paniwalang bloodline energy at divine power, ay tumusok pasulong, na winasak ang lahat ng higanteng kamay ng apoy sa landas nito. Tulad ng inaasahan ng lihim na spiritual race bloodline art. Talagang kakaiba. Ang mga mata ni Zhao Feng ay naging solemna. Ang Celestial Spirit Crystal Sword na ginamit ng Third Elder ay maaaring agad na pumatay ng isang kalahating hakbang na Godlord at magdulot ng banta sa isang Godlord. Isang hindi organisadong mob. Napangiti si Godlord Firecloud nang lumitaw ang isang nakasisilaw na gintong martilyo sa kanyang kamay. Ang mga imahe ng mga hayop ay inukit dito at ito ay naglabas ng isang kakila-kilabot na mapang-api na aura. Umiikot na divine power, inihampas niya ang martilyo sa Celestial Spirit Crystal Sword ng Third Elder. Ding! Basag! Pagkaraan ng ilang sandali, lumipad ang maraming kulay na espada, na pumutok sa kalagitnaan ng paglipad. Napakalakas! Nanginig ang katawan ng Third Elder habang may umaagos na dugo mula sa sulok ng kanyang bibig. Ang mga bloodline secret arts ng spiritual race ay makapangyarihan, ngunit ang gamitin ang mga ito laban sa isang Blazing Gold Race Godlord ay mahirap pa ring panukala. Habang pinipigilan ng Godlord Firecloud ang pinagsamang pag-atake mula sa grupo ng Third Elder, ang Second Elder at Zhao Feng ay naglunsad ng sarili nilang pag-atake. Whoosh! Whoosh! Isang puting scimitar ang lumitaw sa kamay ng Second Elder, at bahagyang kamakaway ito ay lilikha ng hindi mabilang na malalakas na unos. Crystal Whirlwind. Inipon ng Second Elder ang kanyang bloodline energy at divine power sa isang napakalaking malakristal na blade, na pinaputok niya sa Godlord Firecloud. Kasabay nito, ang Chaos Origin Tribulation Lightning Sword sa kamay ni Zhao Feng ay namamaga ng may kapangyarihan habang siya ay nagpaputok ng isang sword bolt. Hahaha,
Ang isang Godlord na lubhang nabawasan ang lakas at isang pinakamataas na rank 9 sa tingin nila ay magagawa nila ang anumang bagay sa akin. Ikinaway ng Godlord Firecloud ang kanyang gintong martilyo. Ang mga alon ng apoy ay lumundag pasulong, na naging dalawang napakalaking halimaw na dumurog sa talim ng puting kristal ng Second Elder. Time Law. Agad na nakipag-ugnayan si Zhao Feng sa Ancestral Artifact Fragment para makahiram siya ng kaunting enerhiya ng Time Law. Ang Time Intent ay napakalakas sa mga intent, at ang mga Time Law ay mga batas na sumasalungat sa marami pang ibang batas. Pinagsama ni Zhao Feng ang enerhiya ng Time Law sa kanyang Time Intent at ipinadala ito. Ilang sandali pa, biglang bumagal ang napakalaking apoy na hayop na sumusugod sa kanya. Gamit ang pagkakataong ito, umikot si Zhao Feng sa Chaos Origin Tribulation Lightning Sword, nagpaputok ng ilan pang sword bolts. Swish! Ang Chaos Origin Tribulation Lightning Sword Bolts ay gumalaw ng may hindi kapani-paniwalang bilis, na pinalakas ng enerhiya ng Time Law. Hindi akalain ng Godlord Firecloud na mapipigilan ni Zhao Feng ang kanyang pag-atake. Sa oras na napagtanto niya ang nangyari, dumating na ang pag-atake ni Zhao Feng. Ding! Plush! Ang Chaos Origin Tribulation Lightning Sword Bolt ay dumapo sa banal na katawan ni Godlord Firecloud, na nag-iwan ng napakaitim na scorch mark sa kanyang nakasisilaw at perpektong gininto ang katawan. Naghahanap ka ng kamatayan. Ang kahihiyan ni Godlord Firecloud ay naging galit, at ang mga apoy ay sumabog sa kanyang katawan na parang siya ay isang bulkan na sumasabog. Maging si Zhao Feng na nakasuot ng spacetime robe ay naramdaman na parang nasusunog ang kanyang balat. Swish! Matapos mapunta ang kanyang pag-atake, nagsimulang umatras si Zhao Feng. Ang matandang ito ang unang papatay sa iyo. Pinukaw ni Zhao Feng, si Godlord Firecloud ay sumugod sa kanya. Nang makita ito, ang Second Elder ay nagsimulang indayog ang kanyang puting scimitar ng paulit-ulit. Si Zhao Feng ay gumanap ng isang hindi kapani-paniwalang mahalagang papel sa labanang ito. Hindi siya papayagang mamatay ng ganito. Sa kabilang dulo. O hindi. Ang Third Elder ay sumigaw sa alarma habang baliw niyang ipinapaikot ang kanyang spiritual race bloodline. Mas maraming puting kristal ang nagsimulang mabuo sa paligid. Ang mga bagong kristal na ito ay lumipad patungo sa maraming kulay na kristal na espada, inaayos ang mga bitik at ginawa itong mas malakas kaysa dati. Swish! Ang espada ay muling bumaril patungo sa Godlord Firecloud. Kalokohan! Nang maramdaman ang malalakas na pag-atake sa likod niya, napilitang huminto ang Godlord Firecloud. Kahit na ang lakas ng Second Elder ay hamina, maaari pa rin niyang gamitin ang lakas na higit pa kaysa sa isang karaniwang kalahating hakbang na Godlord. At ang lihim na bloodline art na ginamit ng koponan ng Third Elder ay mas malakas pa kaysa sa mga pag-atake ng mahinang Second Elder. Dahil iyon ang kaso, ikaw ang una kong papatayin. Namula ang mukha ni Godlord Firecloud sa galit. Sa mga tuntunin ng bilis, si Zhao Feng ay mas mabilis kaysa sa hamina na Second Elder, at ang pangkat ng Third Elder ay gumagamit ng isang lihim na bloodline art at mas nahihirapang gumalaw. Firecloud Heaven Shattering Beast. Ipinatong ng Godlord Firecloud ang dalawang kamay sa gintong martilyo, na nagbuhos ng napakaraming dugo at banal na kapangyarihan. Ang gintong martilyo ay agad na pumutok na may umiikot na ulap ng apoy. Habang umiindayog ang martilyo, ang napakalaking ulap ng apoy na ito ay napalitan ng isang mabangis na hayop na may napakalaking laki. Roar! Ang apoy na hayop na ito ay mabangis na umungal, ang mga sound wave na naging sanhi ng pagyanig sa buong mundo. Nagawa pa nilang basagin ang ilan sa mga pag-atake ng Second Elder. Boom! Matapos magbigay ng kanyang dagandong, ang Firecloud Heaven Shattering Beast ay lumundag pasulong, inilantad ang nagninangas ng ngipin nito habang nabangga ito sa mga pag-atake ng pangkat ng Second Elder at Third Elder. Ang mga puting talom ng enerhiya na pinakawalan ng Second Elder ay agad na hamina habang ang mga kristal na flakes ay nagsimulang magtanggal ng maraming kulay na espada. Sa kabaligtaran, ang Firecloud Heaven Shattering Beast ay naging mas malaki at mas malakas. Roar! Sa isang nanginginig na dagandong sa langit, winasak ng Firecloud Heaven Shattering Beast ang lahat ng mga pag-ataking ito at nagpatuloy sa pagsingil sa Second Elder at Third Elder. O hindi. Nagsuka ng dugo ang Third Elder, namumula ang mukha. Siya ay nasugatan na,
At pagkatapos ng labis na paggamit ng Bloodline Secret Art, ang kanyang mga pinsala ay lumala. Sa mapanganib na sandali na ito, ang Second Elder ay nagabot ng isang kamay, nagsiwalat ng isang puting perlas, na sa loob nito ay isang nagyelo na malakristal na puyo ng tubig. Kling. Basag. Binasag ng Second Elder ang puting perlas. Sa sandaling ito, isang makapangyarihang windlo ang pinakilos. Naging sanhi ito maging ang apat na Godlord na nakikipaglaban sa malayo upang mapasulyap. Swoosh! Isang napakalaking buhawi ng puting kristal ang lumitaw, na nagtataglay ng lakas na maging ang Fire Cloud Heaven Shattering Beast ay naapektuhan. Boom! Ang napakalaking puting buhawi ay humampas pasulong, bumangga sa Fire Cloud Heaven Shattering Beast, gumiling ito pababa ng napakalawak na divine power at windlo energy. Ilang sandali pa, ang Fire Cloud Heaven Shattering Beast ay nadurog. Napangiwi si Godlord Fire Cloud. Kahit na ang Second Elder ay nanghina, siya ay isang Godlord pa rin, na nagtataglay ng ilang trump card. Sa harap ng gayong mabangis na pag-atake, napilitan ang Godlord Fire Cloud na gumawa ng mga hakbang sa pagtatanggol. Ang apoy na mga tato sa kanyang gininto ang katawan ay nagsimulang maging mas maliwanag, at ang kanyang katawan ay nagsimulang maglabas ng nakakapang-ipong presyon. Boom! Bang! Habang ginagamit ng Godlord Fire Cloud ang kanyang pisikal na depensa, pinaandar din niya ang kanyang gintong martilyo. Sa sandaling ito, ang kanyang mga depensa ay umabot sa kanilang rurok. Boom! Bang! Crash! Dumating ang buhawi, ang banggaan ng apoy at hangin ay yumanig sa mundo. Pagkaraan ng ilang sandali, isang nagninangas na enerhiya ng apoy ang bumaril sa kalangitan, na nagkalat sa enerhiya ng windlo. Lumitaw ang Godlord Fire Cloud. Bagamat may kaunting bahid ng dugo sa katawan, hindi naman siya masyadong nasugatan. Sa di kalayuan, ang Second Elder, isang patak ng dugo na umaagos mula sa kanyang mga labi, ay napilitang umatras. Sa pamamagitan ng pag-activate ng isa sa kanyang mga trump card sa kanyang mahinang estado, naging sanhi siya ng pagpapabilis ng paghina. Wala na siyang lakas para lumaban sa labanan ng Godlords. Ang koponan ng Third Elder ay napakahina din mula sa paggamit ng Spiritual Race Bloodline Art. Brat, sino ang makapagliligtas sa iyo ngayon? Ang Godlord Fire Cloud ay pansamantalang isinantabi ang Second Elder at Third Elder, na itinoon ang kanyang mga mata kay Zhao Fang. Pagkatapos ng lahat, ang Second Elder at Third Elder ay pansamantalang walang kakayahang makipaglaban. His. Ang nagninangas na enerhiya sa hangin ay unti-unting nagdulot ng lahat ng iba pang uri ng enerhiya ng intent upang mawala. Habang hindi na nagagamit ang wind, metal, at lightning intents, bumulusok ang bilis ni Zhao Fang. Boom! Nabalot ng walang hanggan na apoy, ang Godlord Fire Cloud ay sumibol mula sa likuran. Parehong ang Second Elder at Third Elder ay walang magawang manood. Laban sa isang Godlord, wala akong anumang kalamangan sa bilis. Lumubog ang mga mata ni Zhao Fang. Nang makitang malapit ng maabutin ni Godlord Fire Cloud, alam niyang hindi na niya kayang itago ang kanyang mga trump card. Buzz! Biglang nagsimulang maglabas ng isang layer ng puting time energy ang katawan ni Zhao Fang.